Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nasampulan na. Grabe, daming aberya sa Butuhan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga karibin natin, simulan na po natin to. Sawaya ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin ito mga karibin natin, no? Itong yung COMELEC. Just in, ilang vote counting machines ang naiulat na ayaw tumanggap ng mga balota dahil sa matinding init ng panahon ayon sa COMELEC. Yan mga kababayan, no? Ito palang hindi na paghandaan ng COMELEC mga kababayan, kasi kung handa po sila, dapat wala na pong aberya ang nangyayaring ganito. Mainit talaga dito sa Pilipinas, pero bakit ganon? Hindi po nila napaghandaan. Anong solusyon ang pwede natin ninyong gawin, no? Para po dito sa mga makinang hindi na tumatanggap, no, ng balota sapagkat sabi niyo po ay mainit, no? Dahil sa matinding init ng panahon, no? Ilang vote counting machines ang naiulat na nag-eject o ayaw tumanggap ng mga balota dahil sa matinding init ng panahon ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. COMELEC Chairman George Garcia, ano po ang dapat gawin kapag uminit ang makina? Wala ba kayong contingency plan? Yan, binabatikos po ngayon sa mundo ng social media itong post na ito sapagkat bakit daw hindi napaghandaan ang init ng panahon at ano ang solusyon na maibibigay ng COMELEC patungkol po dito. Alright? So bukod po dyan mga kabayan, mayroon pang ilang kaganapan. Dito po sa Makati, mga karibin natin, Makati voter complains about alleged pre-sheeted ballot. Nako. Ayon po sa GMA News, 2 hours ago, a voter present in Guadalupe, Nuevo, Makati City on Monday complained that a portion of her ballot for 2025 election was allegedly pre-shaded. Nako, mayroon na pong nashidan mga kababayan. Chinik ko ng ganyan, nakita ko may shade yung isang doon. Yung isang party list, ngayon nag-complain ako sa desk nung mga doon, mga nandun sa table, ayon po kay Elisa Ripas, mga kababayan, no? Ang sabi nila sa akin, party list lang naman po yan, she added. Nako, kahit po party list lang yan, mga kababayan, importante po yan. Bakit? Bakit po? Dahil kung sinidan nyo na yung party list, ibig sabihin, pandaraya po yan. Bukod sa pandaraya, no, tinatanggalan nyo ng karapatan na bumoto ng party list itong butanting ito, mga kababayan. Nako naman talaga, oh. Hindi po pwede sabihin nyo lang na party list lang naman yan, no? Paano kung hindi niya gusto yung party list na yon? Diba? Karapatan po niya na pumili, tapos tatanggalin nyo pa sa kanya. Ang karapatan niyang pumili ng party list. Nako po, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Posible bang nagkakadayaan mga karibin natin? Anyways, bukod po dyan mga kababayan, meron pa pong nangyari, no? Mga aberya dito po sa eleksyon, no? Wrong candidate names on voter receipt, alarm, PPCRV. Yan mga kababayan. Ikinabahala ng PPCRV ang umano'y mga ulat na ibig sabihin marami ito. Mga kababayan.
Mga ulat na may mga pangalan ng kandidato na lumabas sa resibo ng mga botante kahit na hindi nila ito binoto. At kita nyo na mga karibin natin. Kaya nga sabi ko kanina di ba, nung bumoto kami kanina, yung iba hindi na tinitingnan. As long as pumasok na yung balota sa loob ng machine, no? At malagyan na po sila ng tinta sa hintuturo, hindi na po, they don't care anymore mga karibin natin. O kukunin na po nung facilitator doon at ilalagay na po doon sa box yung resibo. Hindi man lang tiningnan mga kababayan, no? Sabi ko sa sir, pwede bang matingnan? Check ko lang, saglit lang. Pinakita naman sa akin mga kababayan, hindi pinahawakan. No, pinakita lang sa akin, then nilagay sa balota. Pero, sa box. Oh. Pero okay naman yung sa akin, mga kababayan. Pero kung eto kung etong may mga pangalan na lumalabas, no? Sa mga resibo na hindi naman binoto, ano ibig sabihin nito? COMELEC Chairman George Garcia. May dayan bang nangyayari? Nagtatanong lang po kasi, syempre, ano bang iisipin mo kung yung pangalan na sinidan mo, yun ang hindi lumabas sa resibo? Di ba pandaraya po yun? Hindi ba nadaya kayata? Kung titingnan mo, di ba? Kaya nga nagtatanong po tayo dito kay COMELEC Chairman George Garcia, may dayaan po bang nangyayari kapag ganitong ibang pangalan ang lumalabas? Ibang pangalan lumalabas doon sa resibo kesa sa binoto mo mga kababayan. Ang tanong, nagkakadayaan ba COMELEC Chairman George Garcia? Ano po ang inyong solusyon dito? Hirap naman ito. Kung kailan pa panahon ng eleksyon, saka pa nagkakaganito yung mga makina ninyo. Baka nakaprogram na ito mga kababayan. Baka lang naman na hindi natin sinasabing ganon. Pero base po dito sa balitang ito mula sa sa ABS-CBN News 40 minutes ago mga kababayan, parang ganon ang lumalabas na nagkakaroon ng dayaan mga kababayan. Alright? Okay, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At ito pa, pasadahan din po natin itong si Romualdez. Sabi po ni Romualdez, mga kababayan, Speaker Martin Romualdez to Filipinos, vote not with emotion, but with purpose and discernment. Nako mga kababayan, mahirap po ito. Talagang, pag ikaw ay boboto, kasama na pong emosyon yan. Ibig bang sabihin, hindi, kapag galit kami sa mga nasa gobyerno ngayon, for example lang kung galit kami sa gobyerno namin ngayon, hindi namin yun iisipin na emosyon, naggalit namin dahil may purpose naman sila. For example lang may purpose din naman. Kung wala rin, bakit natin iboboto, di ba? Talagang kasama pong emosyon, no? Sa pagboto mga karibon natin. Kasi ang emotion, yun yung po nagbibigay ng yung pagmamahal no? Pagmamahal sa iboboto mo. No? Kaya maling-mali ito. Pero although tama naman. Pero para sa akin, opinion ko lang mga kababayan, mali po. Kasi kung iniisip nila sila ang iboboto ng Pilipino, because we are not going to use the emotion, mga kababayan. Kasi kung emosyon ang pairalin natin, sa hirap ng pinagdadaanan natin ngayon sa administrasyong ito, you will consider, no? Your emotion, mga kababayan, no? Ano po ang inyong opinion dyan, mga karabin natin? I-comment nyo na lang. At ito pa, Speaker Martin Romualdez, bumoto na. Yan, Bakit kakaiba yung niya? Sa pagboto po, dapat pantay-pantay po tayong lahat. Pero tingnan naman, napakaluwang po ng space ni Speaker Martin. Ano ba, photo ops ba ito? Kasi mga kababayan, kanina pagboto ko po, mukhang may marami pong upuan sa hanapan, sa likuran, pero dito po wala tayong makikita, no? Na ganon. Ibig sabihin may special treatment ba ganon? No? Sa pagboto po mga kababayan, dyan lang po nagpapantay-pantay ang ating karapatan, no? Mahirap mayaman, paras lang po ang treatment dyan.
no, sa pagboto. Alright? Sabi po dito, Jamie News 2 hours ago, look, House Speaker Martin Romualdez has cast his vote but experienced a slightly delay due to a glitch in an automated counting machine. No, parehas po sila ni President Bongbong Marcos Jr., no? May glitch din. Sabi po natin mga kabayan, ako pati yung automated counting machine ayaw kayong tanggapin. Ako po. Yun po yung opinion, yun po yung mga comment, no? Most of the comments, yun po ang nababasa natin. Ayaw kayong tanggapin ng machine. Bakit kaya? Yan ha. Pati machine ayaw sa inyo. Yun yung mga most of the comments, mga kababayan. So ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin itong balitang ito, mga karibin natin. Sabi po ni Stella Kimbo, biggest challenge is fake news. Stella Kimbo admits election campaign not easy. Nako naman. Fake news talagang yun ngayon ha. Mayoral candidate and incumbent representative Stella Kimbo, Los Kimbo, admitted that the campaign was challenging and the greatest challenge was the spread of fake news. Yan mga kaubayan. So kayo na lang kung Anyway, nasa taong bayan naman yan kung maniniwala silang fake news or hindi, no? So, ano po ang inyong masasabi, no? Lagi nilang sinishield, no? Pag mayroon pong issue sa kanila, napakabilis po nilang mag-decide or napakabilis po nilang magdesisyon that the issue is fake news. Ang bilis-bilis no? Ito na siguro ang pinakamabilis na panlaban sa lahat ng issue. Even the palace, even Yusek Castro is also using fake news, even PNP using fake news to shield, no? To counter the issue, mga kaubayan. Well, anyway, ganyan talagang buhay, no? Alright. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At ito, last po natin pag-uusapan, Kiko Pangilinan. Ayan, no? Kiko Pangilinan, sabi niya po ni Kiko Pangilinan, mga kabayan, kalma lang tayo. Nasa kamay na ng taong bayan at Panginoon ang resulta. Talagang umaasa pa, no? Or umaasa itong si Kiko Pangilinan na mananalo po siya, mga kabayan. Sabi niya po, kapalaran ni Kiko sa Senado, ipinaubayan na sa taong bayan at sa Diyos. Sa isang Facebook post ni Kiko Pangilinan, kanyang sinabi na ginawa niya ang lahat sa kanyang makakaya sa loob ng 90 days na kampanya. Kaya naman ipinaubayan niya sa taong bayan at sa Diyos ang kanyang kapalaran sa Senado. Oo nga, yung pangangampanya ni Kiko, no? Very, very ano sabi niya? Ginawa niyang lahat. Sabi niya, ito ang dagat. Wow, dagat. 'Di ba? Yan po ang matatandaan ng taong bayan sa pagboto, no? Yung mga hindi pa po nakakaboto, tandaan niyo po. Ito ang dagat, ito si Kiko Pangilinan. Wow, Kiko Pangilinan, 'di ba? All right. Ito ang dagat. Wow, dagat. Yan po ang natatandaan kapag Kiko Pangilinan. Alright. Ito mga kaubayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng counting reaction. Ito na po. Mga kabayan, 2 araw bago ang midterm election ngayong paparating na May 12, 2025, ikinagulat hindi lang ng publiko, kundi maging ang palasyo ng Malacanang ang panibagong pasabog ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon ay lantarang sinabi ni Senator Amy sa kanyang official Facebook account na hindi Marcos ang namumuno sa bansa, kundi Romualdez at Araneta. Kung matatandaan, naging usap-usapan sa mundo ng social media na hindi si PBBM ang namumuno sa bansa, kundi ang asawa nito na si Liza Araneta at ang kanyang kapatid na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka
mo para lamang sa politika. Ayon pa kay Senator Amy, hindi ganito ang likas. Pero bakit ganun po ang ginagawa ng kanyang kapatid, mga kaubayan, no? So, eto gaya po ng sinasabi ni Ma'am Maharlika, no? Okay, na Senator Amy Marcos is just only protecting, no, his brother or her brother, no, mga kaubayan, na si President Bongbong Marcos Jr. Kasi instead, na-focus, mga kaubayan, yung kasalanan, no, sa kanyang kapatid, no, na si President Bongbong Marcos Jr., parang nilihis pa ni Senator Amy Marcos papunta dito kay First Lady Lady Lisa at saka kay Speaker Martin Romualdez. Let's say, na totoo nga na sila po ang nagkokontrol ng ating bansa. Pero mga kababayan, isipin natin, sino ba ang ibinoto natin? Sila ba o si President Bongbong Marcos Jr.? Di ba? Saan natin, sino ang sisisihin natin? Itong dalawang ito, si Speaker or si First Lady or si PBBM, mga kababayan? Ang tanong nga, sino ang ibinoto ng taong bayan? Bakit hindi mo pangalanan, di ba? Why don't you name your brother? Na siya talaga ang may kasalanan. Or siya ang talagang pinupoint mo. Huwag nang maraming paligoy-ligoy pa because what people wants, no, ikaw Senator Amy Marcos, sa totoo lang, ang gusto nga ng taong bayan, ikaw mismo ang maghain ng impeachment complaint, no, sa kapatid mo. Yun po ang the best na magpapanumbalik ng trust, di ba, sa iyo ng taong bayan. Yun po talaga yung hinahanap-hanap nila. Kasi ngayon, tingnan mo, hindi mo na naman pinangalanan yung kapatid. Ibig sabihin, you are just only protecting your brother, mga kabayan. Kasi kung hindi niya pinoprotektahan yan, direct to the point, sasabihin niya na, ikaw, Presidente Marcos, you are not the one who controlled the country, but the Speaker and the First Lady. Ganon sana. Name your brother. Yun po ang gusto naming marinig. Name your brother. Di ba? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan